Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon, ituloy na natin yung pagsagot sa mga EPS topic related questions dito sa Book 1. So Chapter 10 na po tayo. Simulan po natin sa reading part. So number 1, yung instruction is 다음 내용과 관계 있는 그림을 그리십시오. So sabi lang dyan, please select the drawing or picture that is related with the following or next content. Sa Tagalog, piliin yung drawing or picture na may kaugnayan, may kinalaman sa kasunod na content. So yun yung meaning niya. So ano ba yung may kinalaman sa sentence na ito? Diyan sa mga choices na iyan. So yung sentence natin is tungjon입니다. tungjon입니다. So tungjon. Ano ba yung tungjon dyan sa mga choices? So of course, the correct answer is number 3. Tungjon meaning po niyan is coins. Barya. Sabi kasi dito, tungjon입니다. This is a coin or it is a coin. Number 1, hindi yan tungjon, that is 신용카드. Credit card. Number 2 naman is 신발, sapatos, or 운동화. So hindi naman yan. Number 4 naman is 선물, gift. 선물. So of course, hindi rin naman, kaya mga mali po yan. Correct answer is number 3. Dito naman tayo sa number 2, yung instruction is 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? So, ano daw yung may kaugnayan sa kasunod na salita? So ano daw yung may kaugnayan dito sa word na ito? So yung word natin is talgi. 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 So talgi is strawberry. So ano ba yan? Number 1, translate natin. Kyutong. Kyutong is transportation. While naman po, meaning po niyan is fruits, prutas. 음료수. So 음료수 is beverages. Mga inumin, no? Number 4, 기념일. So 기념일, ibig sabihin naman po niyan is anniversary. 기념일 is anniversary. So of course, strawberry is prutas. So the correct answer is number 2. Number 2. So dito naman tayo sa number 3. Sabi dyan, 다음 중 밑줄친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. So ibig sabihin lang po niyan, piliin yung sentence na tama yung part na may marka ng underline sa mga sumusunod. So pipiliin lang natin yung sentence na may tama na naka-underline. So isa-isahin po natin ito. Number 1, sabi, 상자가 아주 무거워서요. Yung naka-underline is 무거워서요. So yung adjective natin dyan is 무겁다. 무겁다. Meaning heavy, mabigat. Heavy. So naka-conjugate into polite past tense. Pero mali po yung pagkaka-conjugate dyan, kaya mali na po yung number 1. So, ang pag-conjugate po kasi talaga dyan is ganito. So, tanggalin si ta, kunin yung stem. Yung stem natin is bugo. And since P irregular yan, so meron siyang irregular rule na dapat sinusunod. So, yung rule niya is tanggalin si P, dagdagan ng U. So tanggalin muna natin si P, magiging bugo. And then kailangan mo magdagdag ng U. Ganyan, remove P, add U, and then saka natin idadagdag si polite past tense na O, so, you. So since pwede natin yang i-combine na natin, magiging wo, so, you. So ito po yung tamang polite past tense conjugation ng adjective na mugopta.
Kasi siya ay P irregular na adjective. So, since mali ito, mali na yung number 1. Pero translate pa rin natin. Sangjaga aju mugowosoyo, ibig sabihin yan, sobrang bigat daw nung box. Sangja meaning box, aju meaning very, mugowosoyo meaning mabigat. So, sobrang bigat daw ng box. So, yun po yung translation niya. No? So, number 2 naman tayo. Sabi dyan, 동생의 가방이 예쁘어요. 동생이 가방이 예쁘어요. So, 동생. 동생 po meaning younger sibling. Merong 의. So, yung 의 is a possessive particle, parang adding apostrophe S sa English. Habang meaning bag. So, for sure, alam nyo na yan. Meron lang subject particle. And yung naka-underline is yung adjective na yepuda. So, yepuda. Meaning po niyan is pretty. Maganda. Pretty. Maganda. So, maganda daw yung bag ng younger sibling niya. Pero mali po yung pagkakakonjugate sa adjective ng pretty. So, bakit kaya naging mali yan? So, yepuda is an irregular. So, yung stem natin is nag-end sa So, yepu. So, yan yung stem natin, yepu. And since irregular verb or adjective siya, so meron tayong rule na kailangang sundin. So, yung rule niya is tanggalin mo si Kailangan mong tanggalin yung bago mo i-conjugate. Pagka-remove ng check mo yung last vowel bago mag-. So yung last vowel is ye. Kapag yung last vowel is hindi si a, hindi rin si o. So kapag hindi a, hindi rin o, ang idadagdag natin para sa polite is oyo. Oyo. And since meron ng consonant dito, idiretso na natin idikit yung vowel. So, ye, po, yo. Ye, po, yo. So, ganyan dapat yung tamang conjugation dyan. So, 동생의 가방이 예뻐요. So, ganun dapat. So, since mali yung pagkaka-conjugate, X po yan. Hindi po yan yung sagot na hinahanap natin. Next, number 3. 오늘 날씨가 정말 더워요. 더워요. So yung adjective po natin dito is 덥다. Meaning hot, mainit. So mali po yung pagkaka-conjugate dyan because again, P irregular adjective po ito. So susundin natin yung katulad ginawa natin dito kay heavy kanina. So kunin muna natin yung stem. So stem natin is dog. And kailangan mong tanggalin yung P since irregular yan. And mag-a-add ka ng U. And then, para sa polite present tense, kailangan mong magdagdag ng O, U. O, U. Kaya po, yung polite present tense ng dokta should be to, wo, yu. To, wo, yu. So, ganito dapat, no? Yung meaning kasi niyan, unul, today, 날씨 meaning weather, merong subject particle, and then jongmal meaning lang po niyan is really, pwede ring very, pwede ring so. So ibig niya sabihin, the weather today is really hot. Sobrang init ng panahon ngayon. Yun yung ibig niyang sabihin. So again, mali po yung pagkaka-conjugate, kaya hindi po yan yung sagot na hinahanap natin. So, punta tayo dito sa number 4. Tingnan natin kung paano siya naging tama. So, sabi dyan, 한국 음식을 잘 만드네요. So, 한국 meaning po niyan is Korea, South Korea. 음식 meaning food with object particle. 잘 meaning well, mabuti. And yung verb po natin dyan is 만들다. 만들다. Meaning po niyan is to make. Gawin. No?
And yung naka-conjugate po sa atin is yung neo. No? So ginagamit po yung neo to show expression kapag nasusurprise ka, may na-realize ka na bago, or nagsushow ka ng admiration sa ibang tao or sa ibang bagay. So yun po yung mga gamit ni neo. So conjugate natin siya. No? Paano kaya siya naging tama? So tanggalin natin si ta, kunin natin yung stem. So yung stem natin is mandel. Mandel. So nag-end po yung stem natin sa L. Sa L. So since yung i-conjugate po natin is neo, kailangan natin burahin yung L na iyan. So irregular po siya dyan. Yung mga stem na nag-end po kasi sa L becomes irregular kapag yung conjugation is nag-i-start sa N, sa P, o sa S. So ayan, basta itong tatlo yung start ng conjugation, kahit ano pang conjugation yan, kailangan mong tanggalin yung L. No? Kaya po naging mandeneo na lang yan. So ibig sabihin po niyan is you make Korean dishes or Korean foods really well. Or magaling kang gumawa ng mga Korean foods. So yun po yung ibig niyang sabihin. You make Korean foods well. So it shows admiration. No? Pwedeng admiration or maaaring kaka-realize niya lang na magaling pala gumawa yung kausap niya ng Korean foods. So ayan po yung naka-underline na tama. Kaya ayan po yung tamang sagot. Correct answer, number 4. Dito naman tayo sa number 4. So sabi, 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. So sabi lang po dyan, read the next passage or article and please select the one that is the same with the content. Sa Tagalog, basahin yung kasunod na article at piliin yung kahalintulad sa content. So babasahin lang natin to. Titingnan natin dito sa choices kung ano yung tamang sagot. Nakahalintulad sa nakasulat dito. So isa-isahin po natin. So pag ganito, may mga picture, may graph, huwag nyo na pong basahin lahat yan. Diretso ka na sa choices para tipid ka sa oras. Number 1, 휴지는 할인을 안 합니다. So 휴지, alin ba yung 휴지 dyan? So dito, tingin ka na dyan, 휴지. So merong topic particle, so alam mo na yan yung pinag-uusapan sa sentence. Harin. So ano ba yung harin? So harin is discount. Bawas presyo. Merong an, so an is not or do not. So Tagalog, hindi. And then may hamnida lang, so to do. No? So sabi dyan, wala daw or hindi daw nagdi-discount sa tissue. So huge kasi meaning yan is tissue. So hindi daw discounted yung tissue. Tama ba yan? Hindi ba discounted yung tissue? So nakalagay dito 13,500 yung original price niya. May line na red, may bawas, naging 10,000 won na lang. Naging manon na lang. So of course, discounted yan. So mali itong statement sa number 1. So X na yan. Number 2, sabi, 9월 10일까지 싸게 팝니다. So 9월 10일. So date yan, September 12. Merong kaji. So yung kaji meaning until. Sa Tagalog, hanggang. Sage. So sage, ibig sabihin lang po niyan is cheap. Cheaply. No? Cheap, mura, cheaply sa English kasi meron siyang ge. No? Hamnida, meaning naman po niyan is to sell, no? Sell. Benta, no? Nagbebenta. So sabi niya, they sell cheaply until September 12. So mura daw yung benta hanggang September 12. Tama ba yan? Hanapin mo na agad yung dates dyan sa picture. So yung date is September 12, buto. So buto meaning yan is from 15 il kaji. No, sorry.
Kaji is to or until. So 9월 12일부터. So meaning from September 12 hanggang 15일까지. So hanggang September 15. So ibig sabihin, mali itong statement na ito. So hindi hanggang September 12. Kasi nakalagay dito is hanggang September 15. So X po yung number 2. So purahin po muna natin. So X yung number 1, X yung number 2. Number 3, sabi, Pudu는 한 상자에 17,900원입니다. So pudu는 한 상자에 17,900원입니다. So may presyo dito. Hanapin mo na kung nasan yung pudu na yan. So ano ba yung pudu? Pudu is grape. So andito siya. Kalagay, pudu han sangja. So han sangja, meaning naman po niyan is isang box. Meron lang location preposition, and then yung price, and then imnida is amr. So sabi niya, yung grapes daw na 1 box ay 17,900 Korean won. So mali naman po yan kasi naka-X na yung, naka-cross out na yung original price niya. So mabibili mo na lang yan ng 12,900 Korean won. 12,900. So X or mali na naman yung statement sa number 3. So the correct answer is number 4. Yan na lang yung hindi pa natin nababasa. So paano kaya siya naging tama? Sabi, 콜라는 한 병을 사면 한 병을 더 줍니다. 콜라. So cola, ibig sabihin po niyan is cola, yung mga Coke. Ito, Coke. Cola, ayan, nakalagay. Merong topic particle, so alam mo na yan yung pinag-uusapan sa sentence na ito. 한병. So 한병 is han, 1. Byong, meaning po niyan is counting unit kapag binibilang is mga nakabote. Water. Merong object particle. Sada, meaning po niyan is to buy. Merong myon. So myon, ibig sabihin po niyan is if. So if you buy 1 bottles of cola, kapag bumili ka daw ng isang bottle ng cola o ng Coke, 한 병을 더 줍니다. So 한 병 again, 1 bottle. May to, so meaning po niyan is more. Karagdagan. 줍니다 meaning to give. Formal present tense lang. So kung bibili ka daw ng isang bote ng Coke or Cola, bibigyan ka daw ng isang bote pa. They will give you 1 more. So yun po ang ibig sabihin. So tama naman yan kasi pag bumili ka ng isa, bibigyan ka ng isa kasi 1 plus 1 yung promo nila. So that's the correct answer. Yan po yung dahilan kung bakit yan naging tama. So make sure po na i-take note yung mga vocabulary na hindi pa alam and make sure na i-memorize para madagdagan yung vocabulary po ninyo. So dito naman tayo sa number 5. So yung instruction is the same. Read the following passage or article and please select the one that is the same with the content. So babasahin lang po natin to and then pipiliin natin sa choices kung ano yung kahalintulad dito sa babasahin natin. So ito po yung magandang way ng pag-practice ng pagbasa and pag-memorize ng vocabulary. Kasi marami po kayong mai-encounter na bago dito. So isa-isahin po natin. First sentence tayo. Sabi, 최근에 한국에서는 무인 판매점이 늘고 있습니다. Translate natin. So 최근에, ibig sabihin po niyan is recently. Recently, 한국에서는 So, ibig sabihin, in South Korea, 무인 판매점. So, 무인 판매점, ibig sabihin po niyan is unmanned stores or yung mga self-service na store. So, ito yung mga, parang mga convenience store, pero wala pong cashier, walang nagbabantay. No? So, self-service siya. So, napaka-common po nito sa South Korea. Meron pong subject, particle, and then, 늘고 있습니다. So yung verb po natin dyan, 늘다. 늘다 meaning po niyan is to increase. Merong 고 있습니다, present progressive tense.
So parang adding ing sa English. Ibig sabihin, increasing. No? Tumataas, increasing. So translate natin. So sabi, recently daw, sa South Korea is tumataas yung, o dumadami. No? Dumadami yung mga unmanned store o yung mga self-service na mga stores. Simple yung ibig sabihin sa unang sentence. Sigurahin natin. Second sentence po tayo. 사배 무인 판매점은 직원이 없고 보통 고객이 원하는 상품을 선택해서 직접 결제하는 방식으로 운영됩니다. So translate natin. 무인 판매점. So again, unmanned store or yung mga self-service na stores. Merong topic particle, so alam mo na, yan yung pinag-uusapan sa sentence. 직원. So 직원 meaning po niyan is staff. Worker, staff. Merong subject particle. Merong opta meaning none, wala. Opta meaning none, wala. Merong go. So yung go po dito is in. At. So sabi dyan, yung mga unmanned stores daw, walang staff, walang trabahador, walang worker. And. Butong. So butong, ibig sabihin po niyan is usually. Kadalasan. No? Kugeki. So kugek naman po, ibig sabihin customers. Meron lang subject particle na in. 원하는. So 원하는, ibig sabihin lang po niyan want, yung gusto. 상품, ibig sabihin products. Produkto, products, 상품. Meron lang object particle. 선택하다. So 선택하다, ibig sabihin po niyan is to choose, select. Mamili. Merong heso. So yung heso, meaning po nito is and then. Pwede siyang because, pwede rin po yung and then. Depende po sa gamit niya sa sentence. Sa sentence po na ito, and then po yung gamit niya. 직접. 직접 po, meaning niyan is directly. Directly, diretso. 결제하는 방식. So, 결제하는 방식, ibig sabihin po niyan, payment system. Merong uro, parang buy or using lang po yan. 운영됩니다. 운영됩니다, ibig sabihin po is to operate. Operate or to run. Patakbuhin. Pinapatakbo. So, yun po yung mga meaning niya. So, Tagalogin po natin para mas maintindihan. Sabi, yung mga unmanned stores daw, walang staff, walang worker, at kadalasan daw, nag-ooperate ito by yung customers mamimili ng gusto niyang produkto and then diretso niyang babayaran. No? So yun po ang ibig niyang sabihin. So mamimili yung mga customers ng gusto nilang bilhin and diretso na nilang babayaran. Kasi yun po ang ibig sabihin ng sentence na iyan. Sigurahin na po natin. Dito tayo sa kasunod na sentence. Sabi, 대부분 24시간 운영되고 있어 언제든지 이용할 수 있습니다. 대부분 24시간 운영되고 있어 언제든지 이용할 수 있습니다. So 대부분 meaning po niya is mostly, karamihan. Karamihan, 24시간. So 24시간, ibig sabihin lang po niya is 24 hours. 24 hours, 운영되다. So again, 운영되다 is to operate, pinapatakbo, or tumatakbo. Merong go iso, so present progressive lang po yan. So parang ing sa English. Kasalukuyang nangyayari, so operating, no? Operates. 언제든지. So 언제든지 is anytime. Kahit kailan, 언제든지. 이용하다. So yung 이용하다, ibig sabihin lang po yun is to use. Merong 엘수 있습니다. So 엘수 있습니다 is a grammar meaning can. Pwedeng kaya, pwede rin pong pwede sa Tagalog. So sabi lang dyan,
Kadalasan daw or karamihan daw is nag-ooperate, tumatakbo ng 24 hours. Kaya naman daw, pwedeng gamitin anytime. Mostly, it operates in 24 hours, so you can use it anytime. So yun po ang ibig sabihin. Sobrahin po natin. Last sentence tayo, sabi, Tuhan, 한국어를 잘 못해도 간편하게 물건을 살 수 있습니다. Tuhan. So Tuhan is also 한국어, Korean language. Merong object particle. 잘 못하다. So 잘 못하다, ibig sabihin, Ken, merong hedo. So yung hedo, ibig sabihin lang po niyan is even if, even though. Kahit na sa Tagalog. 간편하게. So 간편하게, ibig sabihin lang po niyan is simple, simply. Simple, simple lang. 물건, object, things, mga bagay, products. Meron lang object particle. 살 수 있습니다. So 살 수 있습니다, meaning lang po niyan is can buy. So pwedeng bumili sa Tagalog. So, sabi lang dyan, also, karagdagan, kahit daw hindi magaling mag-Korean, even though you cannot do Korean, pwede ka daw bumili ng produkto in a simple way. Simple yung ibig niyang sabihin. Kahit na daw hindi ka marunong mag-Korean, you can easily buy things. So yun po yung sabi dyan. So paki-take note ng mga bagong vocabulary, yung mga hindi pa alam, and make sure nakakabisaduhin para mapalawak pa yung nalalaman po ninyo. So ulitin natin, sabi, also, even though you cannot or you are not good in Korean language, you can buy things easily or simply. So yun po ang ibig niyang sabihin. So ngayon punta na tayo dito sa mga choices. Tingnan natin kung alin ba dyan yung tama. Number 1, sabi, 무인 판매점 수가 점점 줄어들고 있습니다. So 무인 판매점. So again, unmanned stores. Mga self-service ng mga stores. Suga. Suga meaning numbers, bilang. So yung bilang daw ng mga unmanned stores, jomjom. So jomjom meaning gradually, paunti-unti, gradually, 줄어들다. So 줄어들다 naman po, ibig sabihin is decrease. Bumababa, no? Bumababa, kumukonti. 구 있습니다. Then present progressive, parang ing sa English. So dinikit kay 줄어들다, so decreasing ang meaning nito. So sa Tagalog, bumababa daw paunti-unti yung bilang ng mga unmanned stores. Tama ba yan? Of course, mali po. Sa first sentence, ang sabi, kabaliktaran. Lately daw, recently, sa South Korea, yung mga unmanned stores is tumataas, increasing, dumadami. So yun po yung sabi dyan. So mali yung number 1, salungat dun sa sinabi sa first sentence. So X po yan. Sobrahin po muna natin. Number 1, X. Number 2, 무인 판매점에서는 직원이 계산을 도와줍니다. So, 무인 판매점에서는. So meron lang pong location marking particle yan. Ibig sabihin, in unmanned stores. Ibig sabihin sa Tagalog, sa mga self-service na mga stores, merong topic particle. So yan yung pinag-uusapan sa sentence. 직원이. So 직원이, ibig sabihin, staff, worker. Meron lang subject particle. 계산을. So 계산, ibig sabihin po niyan is computation or payment. No? Payment. Sa pagbabayad. With object particle and 도와줍니다 meaning to help. Help. 도와줍니다. So sabi, sa mga self-service na mga stores daw, yung mga worker ay tumutulong sa pagbayad, pag-process ng payment. Tama ba yan? Mali din po ulit. Kasi sabi nga sa second sentence,
Yung mga unmanned stores daw, Jigoni Opta. Ibig sabihin, walang mga staff sa unmanned stores. So walang tutulong sa iyo doon. Ang sabi pa nga, kadalasan daw, yung mga customers pipili ng produktong gusto nila and then directly magpa-process ng payment. So yun po yung ibig sabihin sa second sentence. So again, walang worker, walang staff, yung mga unmanned stores, kaya nga tinawag na unmanned, kaya mali po itong number 2. So gurahin po muna natin. So dito naman tayo sa number 3, sabi, 밤에도 무인 판매점에서 물건을 살 수 있습니다. So 밤 meaning po niyan is night, gabi. Merong time particle and merong do. So do, ibig sabihin even though. Kahit na. Sa Tagalog, also. So kahit daw sa gabi, muin 판매점에서. So sa mga unmanned stores daw, mulgon. So mulgon object, mga bagay. 살 수 있습니다 meaning can buy. Pwedeng bumili. So pwede ka daw bumili ng mga bagay sa unmanned stores kahit sa gabi. Tama ba yan? Of course, it is. Yun yung sabi sa third sentence. Sabi, ebubun. So mostly, karamihan, nag-ooperate daw ng 24 hours. So ibig sabihin, hanggang gabi yan. Di ba? Sabi, kaya daw, pwedeng gamitin kahit kailan, anytime. So you can use it anytime. So ito po yung sagot na hinahanap po natin, number 3. Yan po yung tama doon sa article or passage na binasa natin. So that's the correct answer. So number 4 po tayo. Tingnan natin kung bakit siya naging mali. Sabi, 무인 판매점은 외국인들이 이용하기에 불편합니다. So, yung mga unmanned stores daw, yung mga 외국인들이 foreigners, dayuhan sa Korea. 이용하기, meaning yung paggamit, using, 불편합니다. 불편합니다 meaning inconvenient. Inconvenient. So, madaling salita, mahirap. Komplikado. Sabi, komplikado daw yung paggamit para sa mga foreigners ng unmanned stores. So, ibig sabihin, mahirap daw para sa mga foreigners. So, mali po iyan. Kasi nga, sabi sa last sentence, also, kahit na hindi ka magaling mag-Korean, pwede kang bumili ng mga bagay easily or simply. So, ibig sabihin, kaya yan kahit na mga foreigners. So, mali po yung statement sa number 4, kaya po siya naging mali. So again, the correct answer is number 3. So ganyan po mag-analyze ng mga long paragraph sa exam. So make sure lang po na may baong kayong sapat na vocabulary para mas marami kayong maintindihan. I-connect nyo na lamang po yung mga vocabulary na alam po ninyo. So mas marami, mas maganda.